Mga kababayan, mukhang may panibagong good news para sa Philippine Air Force dahil lumalakas ngayon ang usapan na posible umanong magdagdag pa ang Pilipinas ng mas marami pang T-129 attack helicopters mula Turkey. At hindi lang basta dagdag ha, dahil ayon sa mga ulat at defense sources, posibleng umabot pa hanggang 24 na units ang kabuuang target ng bansa para sa nasabing attack helicopter fleet. Kung mangyayari ito, malaking pagbabago talaga ito sa firepower at combat capability ng Philippine Air Force, lalo na pagdating sa close air support, anti-insurgency operations, coastal defense, at mabilisang response sa anumang banta sa ating teritoryo. Sa ngayon, 6 na T-129 attack helicopters na ang operational sa serbisyo ng Philippine Air Force sa ilalim ng 15th Strike Wing. Unang dumating ang mga ito noong 2022 at tuluyang nakumpleto ang deliveries noong 2024. Simula nang ma-deploy ang mga ito, marami ng reports na sobrang satisfied umano ang Philippine Air Force sa performance ng Turkish-made helicopters. At kung tutuusin, kitang-kita naman talaga kung bakit. Noong mga nakaraang taon, malaki ang naging papel ng T-129 attack sa mga anti-terror at counter-insurgency missions ng AFP. Dahil sa advanced targeting systems nito, malakas na firepower, at kakayahang lumipad kahit sa challenging terrain at weather conditions, naging napaka-epektibo nitong support aircraft para sa ground troops. Hindi lang yun, ginagamit na rin umano ang T-129 sa coastal defense exercises ng bansa, lalo na ngayong mas tumitindi ang security concern sa West Philippine Sea at iba pang maritime areas ng Pilipinas. At dito lalong nagiging interesante ang sitwasyon. Habang dumarami ang mga defense partnerships ng Pilipinas sa iba't ibang bansa gaya ng Amerika, Japan, South Korea, at Australia, tahimik namang lumalakas din ang defense cooperation ng Pilipinas at Turkey. Sa katunayan, ang Turkey ngayon ay isa sa mga bansang agresibo ring nagtutulak ng defense exports nila sa Southeast Asia. At mukhang maganda talaga ang naging impresyon ng Pilipinas sa Turkish defense technology. Ang T-129 attack kasi ay hindi ordinaryong attack helicopter lang. Isa itong twin-engine attack helicopter na dinevelop ng Turkish Aerospace Industries o TUSAS, base sa Italian Agusta A129 Mangusta platform pero heavily modified para mas bumagay sa operational requirements ng Turkey. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng kopya. Marami itong sariling Turkish systems at combat upgrades. May advanced avionics, modern targeting systems, night fighting capability, electronic warfare systems, at kayang magkarga ng iba't ibang klase ng armas gaya ng rockets, machine guns, anti-tank missiles, at guided munitions. Isa sa pinaka-importanteng advantage nito ay ang pagiging combat-tested. Hindi ito paper project lang o experimental aircraft. Aktwal itong ginamit ng Turkish military sa iba't ibang operasyon kaya subok na ang performance nito sa totoong combat situations. At para sa Pilipinas, napakalaking bagay noon. Dahil sa totoo lang, matagal nang hamon sa bansa ang kakulangan sa dedicated attack helicopters. Noong mga nakaraang dekada kasi, kadalasan utility helicopters lang ang ginagamit ng AFP para sa combat support roles. Pero iba talaga kapag dedicated attack helicopter ang gamit mo. Mas malakas ang armor, mas advanced ang sensors, mas mabilis ang response, mas lethal ang firepower, at mas ligtas para sa piloto. Kaya noong dumating ang unang batch ng T-129 attack sa Pilipinas, maraming defense observers ang nagsabing isa yon sa pinakamahalagang modernization assets ng Philippine Air Force nitong mga nakaraang taon. Ngayon, kung matutuloy nga ang second batch at lalaki pa hanggang 24 na units ang fleet, posible itong magbago ng malaki sa tactical capabilities ng bansa. Imagine ninyo mga kababayan, kung may 24 na attack helicopters ang Pilipinas, mas marami ng aircraft ang pwedeng i-deploy simultaneously sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Hindi na kailangang i-concentrate lahat sa isang area lang. Mas magiging mabilis ang reaction force. Mas malawak ang operational coverage, at mas lalaki ang kakayahan ng AFP sa sustained operations. Sa counter-terrorism pa lang, malaking tulong na agad yon. Kapag may operasyon sa kabundukan o malalayong lugar, malaking advantage ang pagkakaroon ng mabilis at heavily armed air support. Pero higit pa roon, mahalaga rin ito sa external defense.
Sa panahon ngayon, hindi na lang internal security ang focus ng AFP. Unti-unti nang lumilipat ang atensyon ng militar sa territorial defense at maritime security. At kahit helicopter lang ang T-129, malaking tulong pa rin ito sa coastal defense missions. Pwede itong gamitin para sa maritime patrol support, interdiction missions, anti-landing operations, at rapid response sa mga coastal threats. Kapag may unidentified vessels o suspicious activities malapit sa mga isla ng Pilipinas, malaking bagay ang may mabilis na attack helicopters na kayang agad i-deploy. Bukod pa roon, psychological impact din ito. Kapag alam ng ibang bansa o armed groups na may capable attack helicopter fleet ang Pilipinas, mas tumataas ang deterrence capability ng AFP. Hindi man ito katumbas ng fighter jets o missile destroyers, malaking factor pa rin ang attack helicopters sa modern warfare. At mukhang ito rin ang nakikita ngayon ng Philippine military planners. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit interesado silang dagdagan pa ang fleet. Ayon pa sa mga Turkish defense reports, ongoing na umano ang negotiations para sa second batch ng T-129 attack helicopters. Bagamat wala pang official final announcement tungkol sa exact number ng units, malinaw na pinag-aaralan talaga ito ng magkabilang panig. Kapansin-pansin din na habang lumalawak ang defense exports ng Turkey, mas nagiging visible rin sila sa Indo-Pacific region. Hindi lang helicopters ang ino-offer nila. May drones, missiles, naval systems, armored vehicles, at iba pang advanced defense technologies na rin silang inilalabas sa international market. At alam naman natin na malaki ngayon ang focus ng Pilipinas sa modernization. Sa ilalim ng AFP Modernization Program, tuloy-tuloy ang pagbili ng bansa ng bagong kagamitan para mapalakas ang depensa ng Pilipinas. May mga bagong frigates, may missile systems, may radar systems, may fighter aircraft projects, at ngayon, posibleng dagdag attack helicopters pa. Ibig sabihin, kahit mabagal minsan ang proseso, tuloy-tuloy pa rin ang modernization efforts. At isa pang interesting dito mga kababayan, mukhang nagiging diversified na rin ang defense suppliers ng Pilipinas. Dati kasi sobrang dependent tayo sa iilang bansa lang pagdating sa military equipment. Pero ngayon, iba na. May kagamitan mula South Korea, may galing Israel, may galing India, may galing Amerika, may galing Turkey, at posible pang dumami ito sa mga susunod na taon. Maganda rin yun strategically dahil hindi nakaasa ang bansa sa isang supplier lang. At sa kaso ng T-129 attack, mukhang nahanap talaga ng Philippine Air Force ang helicopter na swak sa operational needs nila. Hindi sobra sa presyo kumpara sa ibang Western attack helicopters. Combat-proven pa, at bagay sa terrain at klima ng Pilipinas. Kaya maraming defense analysts ang nagsasabing practical choice talaga ito para sa AFP. Sa social media naman, marami ring Pilipino ang natuwa sa balitang posible ang additional orders. May mga nagsasabing dapat dagdagan pa ang attack helicopter fleet ng bansa. May ilan ding nagsasabing magandang kombinasyon nito kasama ng mga bagong missile systems at fighter aircraft projects ng AFP. Siyempre, mayroon ding nagtatanong kung sapat ba ang budget para rito. At valid naman yung concern. Dahil hindi biro ang presyo ng military equipment, lalo na kapag maintenance, spare parts, training, at weapons packages na ang pinag-uusapan. Pero kung pagbabasehan ang mga nakaraang statements ng defense officials, priority talaga ngayon ang pagpapalakas ng territorial defense capability ng bansa. At habang tumitindi ang regional tension sa Indo-Pacific, mas nagiging mahalaga ang pagkakaroon ng credible military assets. Hindi lang para sa gera, kundi para rin sa deterrence at national security. Sa ngayon, hinihintay pa rin ng marami ang official confirmation kung ilan talaga ang target na additional T-129 attack helicopters ng Pilipinas. Pero kung matutuloy man ang planong palawakin ito hanggang 24 na units, siguradong isa ito sa pinakamalalaking attack helicopter fleet sa Southeast Asia. At para sa Philippine Air Force, malaking leap forward yun. Mula sa limitadong attack aviation capability noon, unti-unti nang nagkakaroon ng mas modern, mas lethal, at mas responsive air combat force ang bansa. Kaya mga kababayan, mukhang exciting talaga ang mga susunod na taon para sa AFP modernization. At habang patuloy ang pagdating ng mga bagong kagamitan at defense assets,
malinaw na seryoso ang Pilipinas sa pagpapalakas ng kakayahan nitong protektahan ang ating himpapawid, karagatan, at teritoryo. Abangan natin ang mga susunod pang developments tungkol dito dahil siguradong marami pang updates ang lalabas sa usapin ng additional T-129 attack helicopters para sa Philippine Air Force.